Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Pasensya na kayo. Na-busy talaga ako nitong linggo na ito. Dahil nandito lahat ng bata. At alam mo na, pag nani ka, sa'yo lahat yon during the week. At bakasyon na sila. At ako'y uuwi next week. So, na hindi na magkandamayaw yung mga babies ko. Anyways, nanonood ako sa live ni Chris na ngayon. Nanonood din ako sa Bulljack ni R-Jobs nung kagabi. At yung kay Jonald kahapon. Grabe kayo. Naawa na nga ako sa bata. Nagulat pa nga ako nung nalaman ko na nasa hospital pala si Chris na, kaya nanahimik na 3 araw. Minisage ko si MJ kung totoo ba. Pero nung pag-message ko, pauwi na nga daw sila. Biruin nyo yan, na-stress talaga ng husto yung bata. At ngayon yung live niya, bigla niyang hininto at bagay, hindi ko nakita kung ilang minutes na siya, pero pinatay talaga niya siguro sa inis sa mga comments. Alam kong she's taking doon sa bashers o nag-comment sa kanya na kapitbahay lang nila, or kung hindi man kapitbahay, nandyan lang sa area nila, na sobrang nanglalait sa kanya. Ito message ko para kay Chris na, and I hope marinig niya ito. Alam ko dahil masarili kang isip, alam kong galit ka, alam kong hindi ka pwedeng ma-stress, kumbaga. Dahil sa dami mo ng stress sa ginagawa mo sa bahay mo, plus yung stress pa sa mga tao, hindi talaga matapos-tapos yan. Now, ang sasabihin ko sa'yo is, kung yung tao na naninira sa'yo nandyan lang sa paligid mo, ibig sabihin ang pinagmulan niyan, inggit. Inggit talaga yan dahil hindi niya makayang tingnan ka na umasinso, siya nandyan lang. So, para sa akin, naranasan ko rin naman nung may nainggit sa'yo, di ba? Pero sobra lang yung sa'yo dahil siniraan ka talaga ng todo sa social media. Nung panahon namin, wala ka ping social media pa. So, hindi ganun kalala. Kumbaga, chismis lang sa kapitbahay. So, sana makinig ka. Dahil yung tao na yon, hindi talaga yan hihinto dahil sa inggit. Ngayon, sorry talaga, may nag-static tong ano ko. Mahinto lang yan kung unang-una, sampulan mo yan, dalhin mo sa barangay, ipa-blatter mo, ibarangay mo, at yung mga pinagsasabi niya, iano mo talaga yan. At worst come to worst, idemanda mo. Kasi the only way na ma-stop yung mga yan is yun. Pero, kung ayaw mo namang ganyan, kasi sabi mo hindi ka nga ganon, pero sometimes kasi mapipilitan tayo na lumaban sa way na paraan na alam natin dahil sa mga yan. Pero kung ayaw mo naman, ako sa'yo, pag nag-live ka, ipaalam mo kay Inday Ugdot at gawin mo siyang, anong tawag dyan, yung coordinator ba? Ang tawag dyan, siya yung taga-delete ng mga comment. Kasi bago mo pa yan mababasa na yan niya sa babae. Kasi yun lang ang babantayan ni Inday Ugdot. At i-remove na niya yung mga i-delete, i-remove whatsoever na hindi mo na mababasa. At kung may bababasa ka man, wag mo nang pansinin. Alam mo yon, kasi hindi mo yan talaga ma-stop dahil nandyan ka nga sa social media. Pero yung nasa paligid sa'yo, na naninira sa'yo walang basahan, pwede mo yan dalhin sa barangay, ipa-blatter mo, or worst come to worst, demanda mo talaga. Kasi doon lang sila mahinto. Pero dito sa social media,
wala kang magagawa dito dahil nandito tayo sa worldwide ang social media, di ba? At alam mo naman na tinatanggap mo na yan nung nag-umpisang sumikat ka. So, kasabay nung pagsikat mo, yung mga bashers na yon. So, ang gawin mo na lang, gawin mong coordinator si Inday Ugdot at siya ang taga-remove ng mga masasamang comments. Kasama yan sa, anong tawag doon? Yung sa kwenta ni YouTube, sa ano natin, hayaan mong mawala sila. Hayaan mong mawala. Tingnan mo ako, wala na akong basher sa ano ko. Nire-remove ko lahat, wala akong pakialam. At kung wala kang pakialam sa mga bashers na yan, i-remove mo yan lahat. Remove, as in remove. Na hindi na sila makapag-comment sa'yo. Kasi pag may comment yan, hindi na yan makapag-comment sa'yo. Kasi na-remove mo na eh. Hindi mo na makikita yung mga comments nila. So doon yan sila magkikcomment doon sa ibang mga ano. Hayaan mo sila doon magko-comment sa ibang mga platform. Para magsama-sama sila doon. Ganun yun. Nalulungkot lang ako sa ibang banda. Doon sa nag-comment na habang nagsasalita si Krishna, sinabi mo, hindi ko lang matandaan yung pangalan, sinabi mo na, dahil mag-relax ka, pumunta ka sa bahay ni PB. Alam mo, kung sino ka man, lola, nanay, ate, sister, o ano, pareho ba tayo ng edad, wala ka na bang ibang maisip na payo? Sana yung payo mo, sinarili mo na lang kasi nakakadagdag stress. Ako nga, na nagbasa na stress eh. Si Chris na pa kaya. Ganun na lang ba kadali na pumunta doon sa bahay ni PB just because na magkakilala sila? O just because okay na sila, pupunta na lang si Chris na ng basta-basta doon? Na sabihin lang niya, o dyan lang muna ako dahil na-stress ako sa amin. Bakit? Social media ang pinag-usapan natin. Hindi mawawala yung mga bashers sa kanya. Kahit pa doon siya kay PB, lalo siyang ibabas doon. Alam na natin yun. So bakit kailangan nyo pang utusan yung bata na para lang makarelax? Anong palagay mo sa bahay niya? Hindi relaxing? Mas tahimik nga yung bahay niya eh. Kaso lang, ang laban is nandito sa social media. So the moment na mag-live siya, mag-open siya ng ano, meron talaga yan. So ang gagawin na lang is to remove yung mga nagko-comment na hindi maganda. Para wala ka nang ma-comment. So, ganun, huwag nyo namang utusan yung bata na napaka-cheap talaga ang dating sa akin. Just because gusto mo mag-relax, pumunta ka sa bahay ng lalaki. Alam mo manay, kung sino ka man, hindi kami ganun mga Bisaya. Yung matitino, ha? Hindi kami ganun, hindi kami nagpupunta ng bahay ng lalaki just to relax. At saka meron pa akong na kahapon, saglit kong na ano yung vlog ni Jonald na panood. At meron akong na screenshots na nag-comment. Hindi pala ito, doon sa kabila kong cellphone. Ito. Doon pala ito, sumagot siya sa vlog ko nung nakaraan. Hindi ko siya pangalanan. Wala namang masama, masyado. Actually, wala namang masama sa sinabi niya, pero hindi ko lang nagustuhan in a way na hanggang saan ba siya magpasensya. Sabi mo kasi dito. Kaya wag natin siyang i-push na sumagot ng mga bashers. Kasi nga, lumalaki sila na mabait. Huwag naman dumating sa point na mawala yung nakagisna nilang humble at kabaitan. I-advise na lang natin at huwag na natin sana iparating ang mga pangit na comment kay Krishna para hindi sila ma-trigger. Hindi po ako basher pero hindi ako agree at hindi ako natutuwa na sabihin na marunong na silang lumaban kay may kasabihan, kung batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Manay, saan ka ba nakatira? Itong sinasabi mong batuhin ng tinapay, nung araw pa ito eh. I'm sorry, hindi ako agree sa ito. Kasi ako, pag ako ang binato mo ng tinapay, o kahit ano man, batuhin kita ng tinapay, samahan ko ng garapon, I promise you. Basag talaga sa mukha mo yan. Hindi naman namin sa pinupush namin siyang lumaban eh.
Pero masisisi niyo ba kami the way na na-stress na nga yung tao sa mga bashers na yan? Kaya kailangan na niyang magsalita. Kailangan na niyang umimik. Kailangan na niyang tumindig sa sarili niya. So yun, masisisi mo kami. Hindi namin siya inuutusan. At itong sinabi mo na wala namang masama dito pero sa panahon ngayon, hindi na uubra yung magpakumbaba ka na lang, kisyo ganito, kisyo ganyan. Inong panahon nga ni Jesus Christ, tinapon niya yung mga lamisa na nagwala nga siya doon sa church na ginawang palengke. Yung Sodom ang Gomora, sinunog nga niya sa galit niya. O di ba? So talaga tayo, dahil tao, aabot tayo sa punto na enough is enough. At kung ikaw man itong nag-comment dito, hindi ko pangalanan ikaw, kung sa iyo to mangyayari, ganun din ang gagawin mo. Magpabakumbaba ka na magkumbaba. Pero, puputok ka rin. Kaya, wag mo akong bigyan ng ganitong, hindi sa galit ako sa iyo, pero, para bang, okay lang sa'yo na tumban-tumban ka, okay lang sa'yo apak-apakan ka, para ka lang sabihin na Kristiyanos ka. No, hindi. Kailangan mo rin magpasalita, pero huwag mong i-underestimate yung mga bata na yan, na hindi sila marunong sumagot dahil walang pinag-aralan. Yung mga bata na yan, nako, ang lalim ng wisdom ng mga bata na yan, akala nyo lang. Hindi sila madaling maudyukan. At hindi alam nila ang tama at mali. Kaya ang wisdom ng mga bata, doon kayo manghawakan, doon kayo magtiwala. Huwag yung sa sarili nyong belief, nyo sa kanya para niya sundin. Merong sariling pag-iisip yung mga bata. Diba? Huwag nyo ipilit yung pupunta na lang kay PB para mag-relax, magpakumbaba dahil bibless ng Diyos. Binibless naman siya ng Diyos Yun nga lang, alam din naman ng Diyos na hindi na niya nakayanan yung ginagawa niya. At hindi ko siya sinabing lumaban siya at manakit ng tao. Hindi naman siya ganun Pinipigilan nga niya pero hindi niya ma-hold yung sarili niya dahil sa ginagawa ng marami. Tapos dagdag pa yung kunyari ninyong payo na lalong nakaka-stress. O diba? Tama na nga kayo. Ug wala kayong masabing maganda, palagay ninyo hindi maganda yung sinabi niyo, wag niyo na lang i-comment. Para manahimik.